Yun good morning po sa ating lahat. Yun. Sobrang kasi dalawang sermon yung ginawa ko sa almost 1 week, dalawang sermon. Yan, kaya busy. Kaya hindi na nakagawa ng intro. Yun pero bago mag-umpisa, yung title ng sermon ko ay obligadong sumunod sa Diyos kaysa sa tao. So yun nanggaling yun sa text. Kasi meaning na we must obey God rather than men. Ibig sabihin ng yung must doon sa kumbaga Greek sense niya ay obligation, kumbaga. Yung pagsunod nila sa Diyos ay obligado talaga. Hindi siya yung by rules lang or duty. Ito talagang obligation. Kumbaga, kasama na siya sa pagkatawag sa atin. Yan. Ang ating text po ngayon is Acts chapter 5 verses 17 to 32. Acts chapter 5 verses 17 to 32. Kung meron kayong mga Bible, babasahin ko sa Tagalog. Ang translation ay Ang Biblia 2001. Tagalog siya. And sabi sa verse 17, pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pari at ang lahat ng mga kasama niya na sekta ng mga Saduseyo, at sila'y napuno ng higit. Kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguan ng bayan. Ngunit kinagabihan ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan. Sila'y inilabas at sinabi, "Tumayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa mga tao ang lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito." Nang marinig nila ito, pumasok sila sa templo ng magmamadaling araw at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niya, pinulong nila ang Sanhedrin at ang buong kapulungan ng matatanda ng mga anak ng Israel, at nagpadala ng utos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Ngunit nang pumunta ang mga bantay sa bilangguan, hindi sila natagpuan doon. Bumalik sila at nagulat. Verse 23, na nagsasabi, "Nadatnan naming nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo sa mga pintuan ng mga bantay, ngunit nang aming buksan ng mga ito ay wala kaming natagpuan sa loob." Nang marinig ng kapitan ng templo at ng mga punong pari ang mga salitang ito, naguluhan sila at nagtataka kung ano kaya nangyayari. At may dumating at nagsabi sa kanila, "Tingnan ninyo, ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nakatayo sa templo at nagtuturo sa mga tao." Nang magkagayoy, sumama ang kapitan sa bantay ng templo at sila'y dinala, ngunit walang dahas, sapagkat natakot na baka sila ibatuhin ng mga taong bayan. Nang kanilang madala sila, pinatayo sila sa harap ng Sanhedrin. Tinanong sila ng pinakapunong pari, "Hindi ba't mahigpit namin ipinagbawal sa inyo na huwag na kayo magturo sa pangalang ito? Ngunit tingnan ninyo, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral, at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito." Ngunit sumagot si Pedro at mga apostol, "Kailangan sa Diyos kami sumunod, sa halip na sa mga tao." Verse 13, "Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus, na inyong pinatay nang ibiting siya sa isang punong kahoy. Siya'y tinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas, upang bigyan ang Israel ng pagkakataong magsisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay nito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya." Tayo muna ay punta sa panalangin. Panginoon Diyos Ama, kayo pinagkapasalamat, Panginoon, na muli ay kami ay makakapagdinig ng iyong salita. Na ito po yung mag-remind sa amin ng aming dapat gawin, na kami ay obligadong sumunod sa iyo, Panginoon. Bilang inyong mga anak, kailangan po namin magpasakop sa iyong kalooban, Panginoon, at hindi po kami mahiya sa mabuting balita dahil ito pong kapangyarihan mo sa kaligtasan, Panginoon. Kami po ay bigyan mo, Panginoon, ng pangunawa ngayon. Makita po namin ang mga dapat po namin gawin, aplikasyon, Panginoon, upang mas lalo kaming lumalim, Panginoon, sa pagkilala sa inyo. Patuloy kaming mag-pursue ng holiness, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. At kami magkaisa, Panginoon, gaya ng unang simbahan,
na nag-aayos sa pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. So yung ating main theme ngayon ay obligado tayong sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao na nanggaling sa verse 29. So meron akong apat na puntos para mapaliwanag ko na maayos yung kasi medyo mahaba siya, kwento siya. Yun na. Una ay supilin dahil sa pagsunod sa Diyos. Yun. Sa verses 17 to 18. At pangalawa, usigin dahil sa pagsunod sa Diyos. Pangatlo, masaktan man dahil sa pagsunod sa Diyos. Pangapat, pagbawalang mangaral dahil sa pagsunod sa Diyos. So lahat ng ito ay para pigilan sila na sundin ang Diyos. Na mas mahalaga pa na sa kanila na sundin yung tradisyon. Na sabi nga sa gospel ay sabi ng Panginoon Kristo na yung mga wag mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo. So ano ba yung lebadura na yun? Parang illustration lang siya. Ibig sabihin, wag kayong sumunod sa kanila kasi mas lamang sa kanila yung tradisyon eh. Sabi, okay na i-skip nyo yung pagmamahal sa parents nyo, basta naibigay nyo yung sa templo, yung alay. Pero sabi ng Panginoon Kristo, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice, sabi ng Panginoon Kristo. So yun, ang title ng ating sermon ngayon ay, obligado tayong sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Sa nagdaang kapitulo o chapter ng mga gawa, ay hindi lang pinakita ng simbahan ng kanilang pagkakaisa sa lahat ng bagay. Bagkus, kasama din sa paggawa ng mga apostol ng himala sa pamamagitan ng kapangyarihan na kaloob ng Diyos. Alam natin ang mga himalang ito ay patunay na sila ay nagmula sa Diyos. At ang kanilang ipinapangaral ay nagmula rin sa Diyos. At dahil sa tuloy-tuloy na pagkilos ng simbahan at pangaral ng mga apostol, sa pangunguna ni Pedro, ay hindi na napigilan magalit o magselos ang mga punong pari. Sabi nga sa verse 17. At ito'y nakarating sa konseho ng Sanhedrin at sila ay ipinadakip. Sa ating talata ay malaman natin ang bunga ng kanilang pagsunod sa Diyos. So ano bang bunga nito? Ito ba'y gumanda ba yung buhay nila? Hindi eh. Ang nangyari ay nakulong sila, pinahirapan sila, nasaktan sila physically and even emotionally. Sila ay may hirapan dahil sa mabuting balita at may pangaral naman nila ang mabuting balita. So, bakit sa gitna ng pag-uusig ay nagpapatuloy ang pangaral nila? So, ano ba yung inspiration nila? Ano ba yung dahilan? Ba't talagang mas gusto nilang sumunod sa Diyos? Ano ba nag-drive sa kanila? Dahil ang utos na ito ay hindi mula sa konseho o sa council ng Sanhedrin o sa gobyerno ng Griego o Romano. Ito ay nagmula sa Diyos na makapangyarihan. Ang Great Commission ay nagmula sa Panginoong Kristo. Sabi nga sa mga gawa, chapter 1 verse 8. Sabi ng Panginoong Kristo sa kanila bago siya umakyat sa langit. Ngunit katanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba na sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So ito yung pinangangawakan nila, na kailangan iproklama ang gospel sa bawat sulok ng daigdig. At saka, Diyos ang nagsabi nito, kaya dapat silang sumunod. Mga kapatid, kailangan may pangaral ang magandang balita sa kaduluduluhan ng daigdig, kaya ganoon na lamang ang paninindigan ng mga apostol at kahit ng mga disipulo. Sabi sa ating point 1, sila'y sinupil o pinakulong dahil sa pagsunod sa Diyos. Ito ay sa verses 17 to 18. Sabi dito, pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pari at ang lahat ng mga kasama niya. Nasabi dito, na sekta ng mga Saduceo at sila'y napuno ng inggit. Kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang inilagay sa bilangguang bayan. Hindi lang ito ang pagkakataon na ipinahuli sila ng ng punong pari dahil sa kanilang pagtuturo at pagpapagaling. Sa chapter 4, verses 1 to 3, ay inilagay sila sa kustodya. So hindi pa yung sa chapter 4, hindi muna sila nilagay sa bilangguan, kumbaga sa custody pa lang. Parang hinuli pa lang sila sa, siguro tinalian sila. Nilagay sila sa kustodiya at tinanong kung kaninong kapangyarihan o karapatan sila nangaral o gumagawa man lang ng mga himala o ng mga bagay ito. Sabi sa chapter 4 verse 7,
Nang kanilang mailagay ang mga bilanggo sa gitna nila, sila ay kanilang tinanong, sa anong kapangyarihan o sa pangalan ninyo ginagawa ito? Pero si Pedro, napuspos ng banal na spirito, ang sabi niya sa verse 8 to 12, sabi ni Pedro dito, at si Pedro napuspos ng Espiritu Santo ay sumagot sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito ay sinisiyasat dahil sa kabutihang ginawa sa isang taong may kapansanan, ito yung pagkapagaling sa lumpo, na tinanong kung paano nakapagaling ang taong ito, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapayo, ang silang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikililigtas. So ito yung sinagot ni Pedro. Pero, binalaan pa rin sila. Binalaan sila na huwag mangaral sa pangalan ni Jesus. Ito yung first warning sa kanila, na huwag kayong mangaral sa pangalan ng Jesus na to. Kasi nga, pinapatay na nga namin eh. Kumbaga, hindi sila niniwala na si Kristo ay ang pangakong Misaya. Nasabi sa sa chapter 4 pa rin, verses 7 to 18, ito yung sabi ni Caiaphas siguro. Sabi, ngunit upang huwag na itong lalo pang kumalat sa bayan, ating silang bigyan ng babala na huwag na silang magsalita pa sa kanino man sa pangalang ito, yung pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya sila ipinatawag nila at inutusan na sa anumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Although manahimik na lang sila. O wag na silang mangaral. Kasi nga, ano ba sila? Witness sila eh. Kumbaga, na-witness nila na si Kristo ay umakit sa langit muling ng buhay. Kumbaga, parang may nangyaring krimen, sila yung pumatay kay Christ. Kumbaga, alam nila na sila nagpapako kay Christ. Kaya, ang tawag siya na witness. Pero hindi lang sila witness sa pagkamatay ni Kristo, witness din sila sa muling pagkabuhay niya at pag-akit niya sa langit. Ngunit sumagot si Pedro ng buong tapang gaya ng sa ating talata. Sabi sa chapter 5, verse 29 sa ating talata, sabi ni Pedro, ngunit sumagot si Pedro at ng mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Oo, pare kayo. Hindi ka lang pare, Caiaphas. High priest ka pa. Pero yung utos mo, wala yan sa salita ng Diyos. Wala yan sa salita ng Diyos. Yung mga ginagawa nyo ay gawa-gawa lang ng tao. Yung tradisyon nila, yung mga paglilinis, gawa-gawa lang ng tao yun, yung mga rules sa church. Pero yung salita ng Diyos, yung dapat yun na yung ibabaw ng sundin kasi yun yung ating final authority. Kumbaga, highest authority ang salita ng Diyos. Kaya nasabi ito ni Pedro at ng mga apostol. At sabi rin ni Pedro sa chapter 4, ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo at sa halip na sa Diyos, kayo na ang humatol. Kasi meron silang kapangyarihan din. Meron silang kapangyarihan magbigay ng rules kasi nga sila, pari sila. Meron silang kapangyarihan sa mundong ito. Kumbaga example, si Pilato, di ba? Sabi ng Panginoon Kristo, may kapangyarihan kay Papa ako. So gawin mo 'yan. Ganon din, itong mga Pariseo, meron silang authority dito ng bigay ng rules. Pero pag nag-iba na daw, kumbaga hindi na siya nagko-contradict na sa salita ng Diyos, ibang usapan na 'yon. Sabi sa verse 20, sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Verse 21, pagkatapos na muling bigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao sapagkat niluluhati nilang lahat ng Diyos dahil sa nangyayari. So yung una, nilagay sila sa kustodiya, hindi mo na sila pinahirapan. Pero dito, sabi, sapagkat niluluhati nila ang Diyos, yung mga tao kasi nag-praise sa Diyos, kaya hindi nila pwedeng awatin kasi baka batuhin, di ba? Gaya na nga sa ating verse na hinuli sila ng walang halong dahas kasi baka sila batuhin ng mga tao. So ito rin nangyari sa chapter 4. Ngunit sa pagpapatuloy ng ating talata ay hindi na nakayanan ng punong pari ang inggit. So inggit, jealousy ang nangyari.
Sa verse 17 sabi, pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pari at ang lahat ng mga kasama niya. So ito yung sekta ng mga Saduceo. At sila'y napuno ng inggit. So hindi sila yung, so walang nangyaring heresy. Walang nangyaring maling katuruan. Kung baga nangyari, ba't sila inuli? Ang babaw, inggit lang. Nainggit lang sila. Kasi nga, ang nangyari, yung mga atensyon ng tao, napunta sa mga apostol. At saka hindi lang sila humanga, gaya ng pagkapagaling, di ba, yung pagkabaling sa lumpo, talagang dinumog sila ng madaming tao. So bagay hindi lang sila humanga sa ginawa ng tao, sa ginawa ni Pedro. Kumbaga, nanampalataya sila. Ano nangyari? Almost 3,000 na na-save doon sa pangaral ni Pedro. Hindi lang sila humanga. Ibig sabihin, nagturo si Pedro, nag-preach siya. Napuno sila ng inggit dahil sa dami ng mga tao na ikinig at sumasampalataya kay Jesus. Nawala ng atensyon ng mga tao sa templo o sa mga tradisyon nito para bang nagkaroon ng reformasyon. Na dati ay nagpapasakop sila sa tradisyon, sa pagkaalay na dapat kong gawin. Pero ngayon, nabago. Anong dapat gawin ni Kristo? Ano dapat gawin namin sa buhay namin? Ano sabi ni Pedro? Repent and be baptized. So yung mga tradisyon na yan, ay wala na yan. Kumbaga, lahat dapat ay sampalatayanan ang ginawa ni Kristo. Hindi na yung gagawin natin. So yung mga tradisyon na yan, parang hindi naman binasura. Kumbaga, wala na yan. Tinapos na ng Panginoon Kristo. So nagkaroon ng transformation sa buong sa lugar na yon, sa Jerusalem. Maaari din na itong itinuring na reformasyon dahil nabago ang kaisipan ng mga tao at bumalik sa turo ng Diyos. Gaya ng ipinapangaral ng mga apostol. So kaya nagalit ang buong Sanhedrin at ang mga pari dahil sa nangyaring ito. Kasi nga yung mga atensyon ng tao wala sa templo. Ang atensyon nila sa simbahan na. Sa simbahan na binubuo ni Jesus Christ. Sa simbahan na nag-umpisa sa Jerusalem. Sa simbahan nagmula sa Upper Room. Kaya nang sabi sa Acts chapter 1. Makita natin din natin na ang pag-uusig ay hindi lagi nagmumula sa hindi mananampalataya o sa labas ng simbahan. Ito ay sa mga clergy o mga pari ang nangunguna sa pagsubol sa Kristyanismo. Ang persecution ay hindi nagagaling sa mga atheists. Kumbaga, nagsimula sa loob ng simbahan. Kung babasahin niyo yung church history, ano bang nakita niyo ron? Nagsimula ang persecution sa papacy. Sa loob mismo ng simbahan. Sinusunog, pinapapatay ang mga nagatangkang ibalik sa salita ng Diyos ang tamang turo. Nagsimula sa loob ng simbahan ang persecution. Gaya ng sa ating text. Nagsimula ang persecution saan? Sa mga punong pari pa mismo. Hindi sa mga Saduceo. Kasi mga Saduceo, parang sila mas, yung power nila sa Sanhedrin lang. Pero yung Pariseo, talagang moron sa templo sila. Sila yung muna sa templo. Ito yung may dalawang grupo ng Pariseo. Ito yung Pariseo at Saduceo. Ang mga Saduceo ay tanging tinatanggap lang nila o pinapaniwalaan ay ang Pentateuch, yung mga Pariseo. Na tanging divinely inspired ng scripture daw. At wala nang iba. Yung Pentateuch, yun lang daw yung pinapaniwalaan na inspired na scripture. At pinanghahawakan nilang walang tinuturo ang Pentateuch patungkol sa muling pagkabuhay. Kaya nila ito tinutulan o i-reject. Kasi walang sinabing walang sinabing resurrection. Kaya hindi sila naniniwala sa resurrection. Kasi wala raw nakalagay sa Pentateuch na resurrection. Habang ang mga Pariseo naman ay naniniwala sa resurrection at afterlife. So yun. Mas malapit ang kanilang paniniwala sa mga Christians kaysa sa Saduceo. So yun, yung Saduceo ay naniniwala sila sa Pentateuch lang at hindi sila naniniwala sa resurrection. Pero yung Pariseo, maroon malapit sila sa faith ng Kristyanismo. Pero meron din namang record ng mga Pariseo na na-convert sa Christianity. Kaya sa Gawa, chapter 15, verse 5. Ito basahin ko.
Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi ng sekta ng mga Fariseo ay tumayo at nagsabi, kailangan sila tuliin at utusang sundin ang kautosan ni Moises. So mayroon pa rin talagang Fariseo na na-convert sa Christianity, kahit na gano'n yung pinangahawakan nila na talagang, hindi, ano lang ako, yung test, penachok lang. Hindi, kahit na King James Version lang ako, may mga Christianity, di ba? Talagang ito lang yung dapat kong paniwalaan, kasi ito yung doktrina namin, ito yung pangahawakan ko. Okay, sarado kang dado, yung paniniwala nila. Hanggang sa mamatay na ako, ito paniniwalaan ko eh. Hindi, pero meron pa rin mga Fariseo na no-convert sa Christianity. Gaya ni Nicodemus sa John chapter 3, verse 1. Sabi ito, may isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. So ito nanggaling yung nagmula yung verse na be born again. You must be born again. So si Nicodemus yung unang nakarinig ng word na yun. Sabi, Panginoon, ano ba dapat kong gawin para maligtas? Sabi ng Panginoon Kristo, kailangan mo ipanganak na muli. So, yun, na-convert siya sa Christianity. Maaring ang punong pari ay sila Anas o Caiaphas. Hindi malinaw na sinabi dito. Si Anas ay naging punong pari noong AD 6 hanggang 15 at pinalitan siya ni Caiaphas. So si Caiaphas yung nanguna sa pagkapako kay Christ. Si Caiaphas ay naging pari noong AD 18 to 36. Ngunit nanatili pa din ang impluwensya ni Anas na nakita natin sa nagdaan chapter 4 na Acts. Kahit na si Caiaphas na yung high priest sa panahon na to, pero nandun pa rin yung influence ni Anas kay Caiaphas. Pagkadakip nila kila Pedro ay inilagay sila sa pampublikong kulungan. Ang mga kulungan ito ay malapit din sa templo. Ito ay hindi permanenteng bilangguan bagkus. Ginagamit ito sa mga trial. Kumbaga, bago ilagay sa talagang kulungan talaga, nilagay mo na sa custody o sa public na kulungan. Malapit ito sa templo. Pagkatapos ay inilipat sa malaking kulungan. Ngayon ay buwan ng reformasyon na nagpapaalala sa atin ng isang tao na pinatawag din sa konseho ng mga princes o ng mga leaders. Sino to? Ito si Luther. Pinatawag siya sa konseho ng princes o ng mga leader ng simbahan sa panahon ng papacy at nagpadala ng papal bull noong 1520. Itong papal bull na to para sa letter na nanggaling sa Papa. Para pag binigyan ka niya, ibig sabihin, kailangan yung i-defend yung faith mo or kailangan mo ipaliwanag yung or may maling tinuturo ka. Kailangan mo i-explain yun doon o kailangan mo siyang i-recant. Kailangan mo siyang i-defense doon sa konseho ng mga princesses o ng buong simbahan. Ito ay si Martin Luther. Pinatawag siya dahil sa pangangaral niya ng justification by faith alone. So sa simbahan, mali yun. Iyon ay heresy, ang justification by faith alone. Kasi sa kanila, justification by faith plus works. So kailangan mo ng works bago mo ma-earn ang justification. Sa pangalan lamang ni Jesus. Para sa papacy, ang doktrinang ito ay heresy at kailangan bawiin ni Luther ang paniniwala at pagtuturo dito. Ngunit, ang kanyang konsensya ay hawak ng Diyos. Ibig sabihin, ay sumusunod lamang siya sa kalooban ng Diyos. Gaya ng sinabi ni Pedro, kami ay dapat sumunod sa Diyos kaysa sa tao. We must obey God rather than men. Kasi, ang ating puso ay hawak ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus sa Juan chapter 21 verses 18 to 19. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, binibigisan mo ang iyong sarili at tumalahad ka ng kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at bibigisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan mo ibig. Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung saan ang kamatayan luluwatiin ng Diyos. Si Pedro to. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, sumunod ka sa akin. So itong words na to ay sinabi niya kay Pedro. So malinaw kay Pedro ang pagkatawag sa kanya na ipangaral ang magandang balita at pakainin ng salita ng Diyos ang mga tupa o ang simbahan. Hindi na nga ako ang Panginoong Hesus kay Pedro, nasisikat siya o gaganda ang buhay niya. Nakakatakot ang sasabihin niya dahil sa pagsunod sa kanya. Kay Pedro nagmula ang sulat tungkol sa living hope o buhay na pag-asa. At ito ay pangako ni Jesus sa kanyang pagbabalik.
hindi mo man gusto ang sitwasyon mo ngayon, o hindi ka komportable, o hindi ito yung dream job mo, o yung ano mo ngayong kalagayan mo, hindi mo gusto, pero kapatid, sa kalagayan mo na yun, pinababanal ka ng Diyos. Kung nasan ka man ngayon, hindi ka man komportable, nahihirapan ka, na-stress ka, ang daming pag-aaway, piercing naman yan, yung pag-aaway ninyo. Pero the way na yan, pinababanal ka ng Diyos. Hindi ka man gaya ni Pedro ngayon na hinuli o dinakip para sa kanyang pananampalataya. Pero sa pamilya mo, nakaranas tayo ng mga ganyan na konting persecution, na challenge yung faith mo o yung faithfulness mo, integrity mo. Integrity. Kasi nga, sabi niya kanina, Pastor Enric, kailangan yung tinuturo mo ay ginagawa mo rin. So, parang yung mini version yan. Kailangan mong mag-stand na ipamuhay yung salita ng Diyos. Kasi nga, hindi ka sumusunod sa tao kasi sumusunod tayo sa Diyos. Okay? So, pangalawa, medyo mahaba itong ating text. Ito, usigin dahil sa pagsunod sa Diyos. Inusig sila. Hindi lang sila basta hinuli, inusig sila na para bang wanted, na para bang may ginawa silang mali. Pero ang ginagawa lang lamang nila ay sumusunod sila sa Diyos ng Biblia. Ito ay sa verses 19 to 23. Sabi dito, ngunit kinagabihan ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan. Sila inilabas at sinabi, tumayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa mga tao ang lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito. Nang marinig nila ito, pumasok sila sa templo ng mga madaling araw at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niya, pinulong nila ang Sanhedrin at ang buong kapulungan ng matatanda ng mga anak ng Israel at nagpadala ng utos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Ngunit nang pumunta ang mga bantay sa bilangguan, hindi sila natagpuan doon. Bumalik sila at nagulat at nagsasabi, natatna namin nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo sa mga pintuan ang mga bantay, ngunit nang aming buksan ng mga ito ay wala kaming natagpuan sa loob. Dito ay makita natin na ang kapangyarihan ng Diyos na walang makakapigil sa paglaganap ng turo tungkol kay Jesus. Pinalaya sila ng anghel ng Panginoon gaya sa Exodus chapter 3 verse 2. Yun. Ito ay mensahero ng Panginoon, gaya ng anghel na dumalo kay Maria at Zacarias. Binuksan ng anghel ang pintuan ng bilangguan at muli silang binigyan ng utos na mangaral patungkol sa buhay. Ito yung pangalawang utos sa kanila. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ipangaral nyo sa buong mundo. Ito naman, ulit, isa pa, ipangaral nyo ang tungkol saan? Tungkol sa buhay na ito. Ang salita na tungkol sa buhay. Sa ESV na translation, ang life ay capital letter. Nakalagay ito capital letter. Ibig sabihin, bilang isang noun or a thing. Sa Acts chapter 5 verse 20, sabi, go and stand in a temple and speak to the people all the words of this life. Yung L doon ay capital letter. Kumbaga, yung buhay. Yung buhay na kayang ibigay ng mabuting balita. Yung buhay na kayang baguhin ng gospel ni Jesus Christ. So, ipangaral nyo to. Kasi ito yung magbabago sa buhay ng mga tao. Sa Tagalog ay, humayo kayo. Tumayo kayo sa templo at sabihin niyo sa mga tao ang lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito. Mga salita tungkol sa buhay na ito ay ang gospel o magandang balita. Ito ay makita sa Philippians chapter 2 verse 16. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 16, nangangahawakan sa salita ng buhay upang ipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, na nagpagalman ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, talagang nagpupursige si Pablo na ipangaral ang gospel. Kasi nga, ito yung salita ng buhay. Ito yung salita na nagbibigay buhay sa mga patay. Kasi lahat tayo ay patay. Patay sa kasalanan. Pero pag na-proclaim ang gospel, at ang gospel ay by the power of the Holy Spirit, magkakaroon tayo ng buhay. Buhay na binago sa pamagitan ng gospel. Kaya ito yung pinagsumikapan ni Pablo. Ayaw.
So yun. Ito yung pinapoint ko. Kaya sila inuusig dahil sa salita ng buhay. Hindi sila inuusig dahil sa maling ginawa nila, dahil sa kayabangan nila. Pero dito, inuusig sila, pinapahirapan sila dahil sa pag-preach ng gospel. Share ko rin itong verse ko. Ito, basahin ko na lang. Ito verse 2 eh. Ito yung sa verse dyan. Ito. 1 John chapter 5. Sabi dito, ang salita ng buhay. Diya ako sa buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Kumbaga yung salita ng buhay ito ay si Kristo. Si Kristo ang salita ng buhay. Kung magsabi ngayon dito, humayo kayo. Tumayo kayo sa templo at ipangaral niyo si Kristo. Kung i-rephrase natin. At sabi sa 1 John chapter 5 verse 20, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang makilala siya na totoo. At tayo nasa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. So mahalaga na may pangaral ang magandang balita dahil si Kristo ang buhay. Siya ang salita ng buhay. Kahit na usigin man sila Pedro, kahit na pahirapan man sila, kahit ng ilang pagkapahirap man yan, kailangan maproklama ang gospel. So nang pinalaya sila ng anghel, ay ano unang ginawa nila Pedro? Anong ginawa nila? Alam ba sila? Nagkalmusal sila? O, alam mo tayo, breakfast muna tayo bago tayo mangaral sa templo. Hindi eh. Sabi, nagmamadaling araw, pumunta sila sa templo, at nangaral sila. Wala sila ibang ginawa, kundi talaga pinangaral nila ang magandang balita. Nangaral agad sila ng madaling araw. Ipinangaral nila ang salita ng buhay. Ito ang person at work ni Christ. Ito ang person and work ni Christ. Wala silang ibang inihayag kundi ang pagkapako ni Kristo at muling pagkabuhay niya. Walang ibang content ang gospel, mga kapatid, kundi ang person at work ni Christ. Napakalaga nito. Hindi tayo mag-asawa, linggo-linggo na ipangaral to. Kasi ito yung salita ng buhay. Ito yung magabago sa buhay natin. Hindi yung magabago yung buhay, mawawala yung problema mo. Hindi eh. Ang magabago sa yung puso mo. Kung paano mo tignan yung mga bagay na yan. Kasi yung sa paningin ng mundo, ang kailangan dito ay masatisfy ako. Makakompleto ang mga needs ko. Pero sa Christian worldview, ang magbibigay ng kasapatan sa iyo ay si Kristo. Si Kristo ang kasapatan natin. Kaya gaya ng kanyang awit, si Kristo ang kaligtasan ko. Si Kristo ang kasapatan nating lahat. Kaya ka nauuhaw, kaya ka nagkakasakit. Kasi nga, hindi ka tiga mundo. Tiga langit ka, kapatid. Kaya ganoon na lamang yung kasipagan ng mga apostol nang ipangaral ng gospel. Kasi ito yung salita ng buhay. Kasi nga lahat tayo ay patay. Kailangan tayo mabuhay na muli, ipanganak na muli. May kita natin din na ang katotohanan dito na tuwing ipinapahayag ang gospel o ang salita ng Diyos ay mayroong pag-uusig. Pag pinipreach ang gospel, mayroong persecution. Pag pinipreach ang gospel, mayroong hindi nakikinig. Pag pinipreach ang gospel, mayroong ibang ginagawa. Hindi eh. Talagang totoo nangyari to. Mayroon talagang persecution na nangyari. Sa atin ngayon, iba-ibang persecution. Pag pinipreach ang gospel, busy tayo, mayroong ginagawa. Kaya talagang buhay Kristiyano ay laban. Kailangan talaga may pangaral ang gospel, ang person at work ni Christ. Kasi mayroong pag-uusig. Talagang hindi nawawala yan. Mayroon talaga. Hindi man ito kagaya natin, hindi naman ito kalalagaya ng dati, itong naranasan natin, katulad ng persecution at martyrdom. Sa panahon natin ngayon, mas nakakatakot na. Bakit? Kasi hindi halata ang pag-uusig. Nagiging tayong relax at go with the flow na lang. Iba na yung persecution yun. Yung persecution ngayon, yung parang ang gaan na lang, parang may mag-preach yung pastor, pero hindi ka naman nakikinig. So, isa din sa persecution yun. Pinapersecute mo yung sarili mo na, wag kang makikinig, gagawin ako dito. Isa yun isa yun sa hirapan ngayon. Kailangan magpasakop tayo sa otoridad ng salita ng Diyos. Malaya ng iba ng mangaral
ng iba't ibang katuruan. Malaya na, wala nang ano ngayon eh. Wala nang gano'n, babawal eh. Maraming sekta naghahayag ng pananampalataya at iba't ibang version ng kaparaan ng kaligtasan. Ito yung version namin, no? Ito yung version namin ng kaligtasan. May iba't ibang version. Pero yung version natin, galing sa Bible. Kasi isa lang ang way. Person at work ni Christ. Siya'y nabuhay muli. Ayun yung mabuting balita. Ayun yung gospel. Nauusik ang simbahan sa pamamagitan ng pagbato, ng kritisismo sa doktrina nito. Pababa sa ating pamilya ay mayroon ding dumalanas nito. Mayroon din. Sa simbahan, sa pamilya. Katulad na lamang ng Kristiyano na walang asawang, katulad na lamang ng asawang babae at ang lalaki. At yung babae, siya lang Kristiyano, kumbaga yung asawa niyang lalaki, hindi Kristiyano, nagkakaroon ng contradiction, nagkakaroon ng away kasi nga magkaiba sila ng pananampalataya. Minsan Kristiyano yung lalaki, yung babae hindi. So mas madali 'yon. Pero mas mahirap yung babaeng Kristiyano pero yung lalaki hindi. Meron silang struggle talaga. Nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa tahanan at naapektuhan ng pamilya nila. Sa bawat dako ng ating buhay, ay nagkakaroon ng ganito pag-uusig. Sa emosyon, sa salita, maging sa kilos ng ating ng isang mananampalataya. Sa TV rin, TV, cellphone, nagkakaroon din yan ng ang tawag yan, indoctrination. Tinuturuan tayo, na-influensyahan tayo. The way tayo mamuhay. So dapat tayong mag-ingat. So ano bang ating dapat application dito? Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 4, Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas ito kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim. Bumabaw nito hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at utak ng buto o yung mga row. Nakakatalos ito ng pag-iisip at mga saloobin ng puso. At walang anumang nilikha ang makakapagkubli ng kanyang mga gawa sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa kanilang mga mata. At tayo nagbibigay sulit sa Kanya. So mahalaga ang Word of God. At sabi sa Ephesians 6, chapter 16, verse 17, higit sa lahat, kunin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay maaapulan ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Tanggapin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu ng kanyang Espiritu at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So yung Word of God ay two-edged sword. At sabi sa Ephesians, ang tabak ng Espiritu ng salita ng Diyos. So ang ating main weapon dito sa pag-uusig ay ang Word of God pa rin talaga. Babalik tayo sa salita ng Diyos. Walang ibang pinakamabisang encouragement sa isang Kristiyano kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. At wala nang ibang nakalulugod sa Diyos ng mga anak niya ay inuusig at nahihirapan dahil sa pagsunod sa kanyang kalooban. So praise God kung inuusig ka dahil sa pagsunod sa Diyos. Kahit sa school man yan, sa trabaho, talaga nag-stand ka sa faith mo. Hindi, Kristiyano ako eh. Ganito yung tinuturo sa amin. Ganito yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung sinasabi ng pastor mo, kundi sinasabi ng Biblia. Kaya dapat kong mag-stand dito. Sa bahay man yan, sa trabaho, ipakita mo yung kapangyarihan ng gospel. At pangatlo, masaktan man dahil sa pagsunod sa Diyos. Masaktan man dahil sa pagsunod sa Diyos. Talagang hindi lang ito saktan eh. Hindi lang sila kinurot doon. Ang ginawa sa... Binagbog sila. Kaya paglabas nila sa Sanhedrin, talagang nagpupuri pa sila kasi nga na-proclaim nila ang gospel. Sige, bugbugin mo kami, ma-preach lang namin ang gospel. So may ganun talagang nangyayari. Hindi ko nakakalimutan ko lang yung pangalan kasi sila sa kulungan, bawal na mag-preach ng gospel. Pero ang ginawa niya, nagpabugbog na lang sila para ma-preach lang gospel. Ang kapalit ng pag-preach ng gospel ay bugbog. Pero na-proclaim naman nila yung gospel doon. Nalimutan ko yung pangalan. Pero yun, dahil sa gusto nilang i-preach ang gospel, bibigay nila yung physical nilang pangatawan. Kasi nga,
Iba yung kapangyarihan ng gospel. May save ang mga preso ron. May save ang mga tao doon. Ito yung sa verses 24 to 26. Hindi ko nabasahin to. Naabutan nilang nangaral muli sila Pedro. Ito na nakalabas na sila. Asan kaya yung... Nasa dentro na sila. Madaling araw pa lang. Nag-preach na sila ng gospel. Naabutan sila nangaral muli sila Pedro sa templo kung saan sila dinakip. Kung saan sila hinuli, doon pa rin sila nag-preach. Para bang wala silang kadala-dala. Bali wala sa kanila ang pahirap kapalit na may pangaral nila ang turo sa pangalan ni Jesus. Sa dami ng tao ay hindi nila nalabas ang gigil nila. Kila Pedro sa dami ng mga tao na nagpupuri sa Diyos kasi talagang pagpunta ng mga leader ng kulungan, yung captain doon, wala sila. Sa sobrang gigil nila, siguro kung walang mga tao doon, baka talagang nasaktan sila Pedro, pero maraming tao, kaya hinuli nilang walang dahas. Gusto man nilang parusahan ito sa kanilang pagkatakas, ngunit wala silang magawang dahas dahil sa takot na batuhin sila ng taong bayan. Sa mga Hudyo, kapag may taong lumalapastangan sa Diyos o sa salita niya, nilalabas nila ito sa bayan at binabato kagaya ng ginagawa nila kay Stephen sa Acts 10. Akala nila mali yung tinuturo ni Stephen kasi nga pinipreach ulit nila si Christ. Kaya ang ginawa lang kay Stephen, stone to death sa labas ng bayan. Alam ito ng kapitan ng templo kaya wala silang ginawa muna kila Pedro at dinala sila sa Sanhedrin ng matiwasay. Pero sa kasamaang palad, sa next chapter, pinilabas nga sila ng Sanhedrin pero binubulit sila. Pero dito, hindi sila hinuli ng may dahas. Nangyari ang martyrdom ni Pedro sa panahon ni Nero. Pero si Pedro ay siya rin ay pinako rin sa krus, si Pedro. Sa panahon ni Nero. Sa book ni Fox na Book of Martyr, as nasabi niya, sabi ni Fox dito, the history of the church may almost be said to be a history of the trials and sufferings of its members. The history of the church may also be said to be a history of the trials and sufferings of its members, as experienced at the hands of the wicked men. So talaga wicked talaga. Kasi pinapako sila sa sinusunog, pinapakain sa leon. Nang dahil ba sa pagkain ng dinuguan? Nang dahil ba sa pagkukupit sa templo? Dahil sa pagkukulang sa pag-aalay? Hindi. Dahil sa nalit lang ba sa pag-attend sa templo? Hindi. Dahil sa pag-preach ng gospel. Dahil sa preach ng gospel, napaka-big deal nito sa mga taong ito, sa mga wicked men na ito sinasabi ni Fox. Sa mga papa, sa mga Tagaro, mga Greeks. At sa page 22, ito, tama. At sa page 22 ng libro niya, tungkol kay Pedro, sabi ito, Peter was born at Bethsaida in Galilee. He was by occupation a fisherman. Christ gave him a name which in Syriac implies a rock. Peter is supposed to have suffered martyrdom in Rome during the reign of Emperor Nero, being crucified with his head downward at his own request. Kasi siguro baka hindi rin siya karapat-dapat na gaya ng patol kay Christ, di ba, na naka-crucifixion na. Sabi, sige, downward na lang para mas ibang version naman. So yun, ayun yung nangyari kay Pedro. Natupad yung prophecy na sabi, paglaki mo ay, yung bata ka pa, nag-ibihis ka lang sarili mo, naupuntahan mo yung gusto mo, pero paglaki mo, hindi na ikaw yung kapag iba na yung mag-gather sa'yo na hindi mo gusto. So ito na yun, nangyari kay Peter. Malinaw kay Pedro ang tinahak niyang landas. Sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas chapter 9 verse 23. Ikaw, ano ba ang iniwan mo? Tayo. Ano ba yung tinalikuran mo ngayon? Nasaktan ka ba ng dahil sa pagsunod sa Diyos? Tayo ngayon. Meron ka na bang cost? Ano na ba yung cost mo dahil sa pagsunod sa Diyos? Meron ka na bang nasakripisyo dahil sa pagsunod sa Diyos? O inuna muna yung pakanan mo bago sa... Ano na ba? Meron na ba? Sa ating talata, binigay ng mga apostol yung buhay nila dahil sa pagsunod sa Diyos. Kasi doon palang ipatawag ka sa Sanhedrin, naku, parang kakatayin ka na ron. Kasi kung wala yung mga tao doon, yung mga nagpupuri sa Diyos, naku, baka hindi lang bugbog ang inabot ng mga apostol.
Ano na ba? Ano na yung tinalikuran mo? Sakripisyo mo dahil sa pagsunod sa Diyos. Kung meron, salamat sa Panginoon. Dahil ang kasakitan na yan, nang dahil sa Kanya, ay libu-libong papuri sa Kanya. Isa man yan o tatlo, o kahit talagang meron kang desire na sumunod sa Diyos, praise God. Kasi meron kang nasa puso mo pa rin yung pagsunod sa Kanya. Yan ay libu-libong papuri sa Kanya. At pang-apat, ating huling puntos. Pagbawalang mangaral dahil sa pagsunod sa Diyos. So ito yung napakahirap sa kanila. Okay na pagbawalan silang umattend sa templo kasi nga, syempre, iba yung tinuturo nila, si Kristo. Hindi, pinagbawalan silang mangaral. Sa pangalan? Sa pangalan ni Kristo. Ito yung sa verses 27 to 32. Binalaan muli sila ng punong pari. Ito yung pangalawang warning sa kanila. Ikukulit nyo. Sinigdihan ko na kayo yung una pero hindi pa rin kayo nakinig. So ngayon, ito na yung gagawin ko. Una, pinatawag sila sa templo lang, sa may parang hindi pa talaga sa Sanhedrin. Ito, Sanhedrin ang sa buong council nila. Binalaan na sila ng punong pari sa pangunguna ni Caiaphas pero hindi pa din nakinig ang mga apostol. Alam naman natin na hindi illegal ang ginagawa nila dahil sa templo naman talaga dapat mangaral, di ba? At patungkol sa Diyos naman ang tinuturo nila. At wala silang nalabag na batas sa mga Griegong Romano. Di sila napuno sila ng inggit. Inggit yung dahilan. Inggit ang dahilan. Gaya ng sinabi sa talata na ang nagudyok sa kanila na ipadakip sila. Sa harapan ng buong Sanhedrin, ay tinanong sila ng dahilan kung bakit nila nilabag ang babala nilang huwag mangaral sa pangalan ni Jesus. At piko na sila sa pagkaparatang sa kanila na sila mismo ang nagkapako kay Kristo. So isa rin ang dahilan, hindi lang jealousy, kumbaga pikon din sila. Kasi lagi sa preaching ni Pedro, sabi nila, kayo ang nagpapako kay Kristo. Kayo ang nagpapako kay Kristo. Sa mga kamay nyo, ipinahuli nyo si Kristo. Nandun lagi sa preaching ni Peter. At napuno ng aral ng mga apostol ang buong bayan, ang buong Jerusalem at kalapit na mga bayan. Isa rin to sa kinakagalit nila. Napuno ng bagong doktrina ang buong Jerusalem. Anong doktrina to? Ito yung doktrina ng resurrection. Resurrection of Jesus Christ. Napaniniwala ng mga Sadduceo na wala namang sabi sa Pentateuch na resurrection pero pinipreach ng mga apostol ay mayroong buhay na walang hanggan kay Kristo. So yung buong Jerusalem ay napuno ng teaching na ito. So napakahalaga ng doktrina. Doktrina na nagmumula sa buhay at person and work ni Christ. Napakahalagang doktrina na ito. Napakahalaga na ito'y may pangaral sa buong Judea, Samaria, Jerusalem, at sa buong mundo. Ano ang aral na ito? Ito ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Ito ang salita ng buhay. Ito ang pundasyon na nilalatag ng mga apostol. Ang doktrina ang batayan ng pagsamba sa Diyos. Ang doktrina ang batayan ng pagsamba sa Diyos. Ito pakinggan nyo. Kung mali ang doktrina mo, mali na din ang pagsamba mo sa Diyos. So napakalagang doktrina. Kung mali ang pinapaniwalaan mo na teachings, mali na rin yung pagsamba mo sa Diyos. Kasi mali yung mali yung pinangahawakan mo. Kaya sa pure church at sa buong simbahan, sa universal church, mahalaga ang sound doctrine. Mahalaga na may pangaral lang ang gospel. Kaya ganoon na lamang ang pagkamuhi ng mga pari sa kanila. Dahil sa bagong aral na ito. Kasi bago Bago yung tinuturo nila. Sa panahon natin, kapag narinig natin ang sitang doctrine o doktrina, para bang na-stress ka na. Kasi mahirap yan. Mga pastor na nakakalam, mga theologian na nakakalam yan Na-stress na ang lahat na para bang ito ay makitid o narrow. Napaka-narrow niyan. Mahirap. Exposed tayo sa iba't ibang doctrine. Hindi lang sa Bible nanggagaling ang doktrina. Kahit sa school,
sa bahay, work, ay tayo rin na ina-indoctrinate. So, na-influensyan tayo. Hindi man doctrine ang tawag dyan. Kumbaga parang tips, di ba? O, mayroong 10 tips para maging masipag tayo. 10 tips para magising ng umaga. Parang gano'n. Doctrine din yan. Kaya kailangan natin bantayan ang ating sarili. Mga anak, na iba sa doktrinang hindi nakailalim sa salita ng Diyos. Maaari natin gamitin ang meaning and doctrine sa broader sense na teaching. O kung hindi na doctrine, teaching na lang. Ang doctrine ay teaching. Ito ang systematized truths sa Bible. Kumbaga, naka-systematize siya. Sabi ni MacArthur, the teaching of Scripture serves as the yardstick. Gauge, standard, pattern, measure, and plumb line which all other teaching on any subject is determined to be true or false. Here's me. Received or rejected. Sound or unsound. Orthodox or heretical. Close quote. So yun daw. Ang doctrine ay parang siya yung panukat. Kumbaga pag mali, hindi siya fit doon sa sinasabi ng Biblia, ay hindi, heretical yan sabi. Heretical. Or unorthodox. Kaya ganoon na lang mga pag-uusig nila sa mga apostol. Maraming application sa buhay ng mananampalataya ang sound biblical doctrine. Ano mga to? Sound doctrine exposes and confronts sin and false doctrine. Sound doctrine marks a good servant of Christ Jesus. Sound doctrine is rewarded with double honor for elders. Sound doctrine is included in the apostolic example to follow. Sound doctrine is essential to equipping pastors. Sound doctrine is continual mandate for preachers. Sound doctrine is a basic qualification for eldership, according to Titus 1, verse 9. So napakahalaga nito. Tinuturo din ng Biblia na laging may oposisyon sa sound doctrine. Ito yung oposisyon ng tao, gaya ng mga paring ito sa ating talata. At hindi lang sa mga tao, at kay Satanas at demons. Kung ba pinapangaral ng gospel, nagkakaroon ng oppositions between tao at sa Satanas. Kaya ng pagkalat ng mga apostol ang turo sa buong Jerusalem, ipinangalat din natin, ipangalat mo ang katulong ito. Dahil ito ang seta ng buhay sa mga taong patay sa espiritual. So mga kapatid, i-share mo naman. I-share mo sa pamilya mo, sa trabaho mo, kahit sa Facebook, kahit Climbers, or kahit na i-share mo yung reflection mo. Na napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Napakaganda ni Kristo, napakabuti niya. Sa verse 29, buong tapang silang sinagot ni Pedro. Ito, gusto pasahin ko ulit. Ngunit sumagot si Pedro at mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. So yung pagsunod na to, ito yung, nandiyan na lahat. Kasi yung pagtalikod sa kasalanan, pagkapasakap sa sita ng Diyos, pagmamahal sa kapwa, nandiyan na lahat yun. Kailangan sumunod ang mga Kristiyano, pero dito hindi naman sila nag-rebelde yung mga apostol. Kailangan sila sumunod sa governmental authority. Sabi nga sa Romans 13 verse 1, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namahalang otoridad, sapat walang pamahalan na hindi mula sa Diyos, at ang pamahalang ito ay tinalaga ng Diyos. So alam to ng mga nila Pedro. Ngunit kapag contrary na ito sa salita ng Diyos, gaya ng pagbabawal nila sa mga apostol na magsalita o magturo man sa pangalan ng Jesus, God must be obeyed. Okay? Kapag contrary na sa rules ng government, ay God must be obeyed. Sabi ni Pedro ng pagsunod sa Diyos ay obligatory at sumunod sa authority. Authority ng Diyos. Ang final authority nila ay ang salita ng Diyos. Ito yung ating conclusion. Obligado kang sumunod sa Diyos kaysa sa sarili mo. Obligado kang sumunod sa Diyos kaysa sa sarili mo.
Obligado kang sumunod sa Diyos kaysa sa pamilya mo. Obligado kang sumunod sa Diyos kaysa sa mundo. Obligado kang sumunod sa Diyos kapalit man buhay mo. Obligado kang sumunod sa Diyos dahil tinubos ka niya sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa puno o sa krus. Obligado kang sumunod sa Diyos dahil hari mo si Kristo. Sinasabi mong Panginoon mo si Kristo, sumunod ka sa Kanya. Magpasakop ka. Kasi hari mo siya. Tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon Diyos, salamat Panginoon sa katotohanan ito, Panginoon namin narinig, Panginoon. Kami po ay nabasag, Panginoon, na hindi man kami ngayon nahihirapan sa aming pananampalataya, na wala man, Lord, opposition po ngayon, wala pong persecution ngayon. Kami, Panginoon, ay relax lang, Panginoon. Hindi po kami nag-aalala, Panginoon. Pero sa aming sarili, Panginoon, ay hindi kami fully, Panginoon, papasakop sa iyong pangalan. Kami ay nag-rebelde, Panginoon. Kami ay hindi sumusunod, Panginoon. Mas nangibabaw pa rin, Panginoon, naming sarili. Panginoon, thank you, Lord, na sa aming talata ay na-remind kami, Panginoon, na in spite po, Panginoon, sa hirapan, Lord, ng pagkapahayag po nila ng mabuting balita ng mga unang simbahan, Panginoon, ay andun po ang kanilang seal, Panginoon, andun ang kanilang passion to proclaim the word of life, the gospel. Dahil wala pong binigay na pangalan sa ilalim ng langit, kundi ang pangalan po ng Panginoon Kristo. Panginoon, salamat po na kami ay obligado, Panginoon, na sumunod sa iyo. Na hindi mo na dapat kami pilitin, Panginoon, na sumunod sa iyo. Dahil kami ay bago na po ang puso po namin, na kaya na po namin, Panginoon, sumunod sa iyo. Kaya na po namin, Panginoon, gawin ang mga bagay na hindi po namin kayang gawin dati nung kami ay alipin pa ng kasalanan. Wala na po ang tanikala, Panginoon, na pumipigil sa amin na gawin ang kalooban mo. Ngayon po ay kami malaya ng Panginoon. Na kahit na kami ay alipin ni Kristo, sabi niyo nga po na kami ay iyong kaibigan na, Panginoon. Dahil kilala niyo kami at kilala po namin kayo. Alam po namin, Panginoon, ang pangalan mo. Alam po namin, Panginoon, ang ginawa mo, Panginoon. Salamat po, naway magawa po namin, Panginoon, ng patuloy ang mga aplikasyon sa inyong salita, Panginoon. Naway hindi lang po namin ito malaman, hindi lang po tumastak sa aming isip, sa aming puso. Ito po yung naway ma-apply po namin sa aming daily lives, Panginoon. Especially sa aming pamilya, na obligado po kaming mahalin ang aming pamilya. Obligado kaming ipakita ang kapangyarihan ng gospel, Panginoon, sa aming pamilya. Na with integrity, Panginoon, na anumang pinipreach po namin dito, even sa aming pag-share ng application, reflection, ay ito po'y intentional, Panginoon. Makita po namin ang asawa, anak, ang kapangyarihan, Panginoon, mabuting balita. At makita po ng aming mga kapitbahay, Panginoon, ang inyong kabutihan. Mag-flow po ang inyong blessings, Panginoon. Na makapurihan po nila ang iyong pangalan, Panginoon, gaya po nangyari sa aming talata. Na sa tuwing pinipreach ang gospel, Panginoon, talagang wala kang magawa, Panginoon, ng wala kang magawa, kundi ito po'y effectual, Panginoon, dahil nakatransform talaga ang buhay ng mga tupa, ang iyong mga tinawag, Panginoon, yung mga pinili, Panginoon, ay talagang mag-confess sa kanilang mga labi na ikaw po ay Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat po ay luluhod, Panginoon. Dahil po ikaw ay Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari, Panginoon. Salamat po sa pag-aalala mo sa amin na kami po ay obligado, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban kaysa sa aming sarili mismo, Panginoon, kaysa sa mga tao.
Dahil po, ikaw po ay Diyos, ikaw po ay sovereign, ikaw po ay makapangyarihan. Ikaw po ay karapat-dapat na sundin, Panginoon. Dahil sa pagsunod po namin, ay kami rin po ang nagbebenepisyo, Panginoon. Sa pagsunod po namin, nandun po ang reward mo, nandun po ang blessing mo, Panginoon. Nandun po ang mga promises mo. Nandun po ang buhay na walang hanggan. Nandun po ang abundant life na bibigay mo, Panginoon, sa mga sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon, at magmamahal sa iyo, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa pagkakaroon ito, Panginoon. Ito po yung pribilehiyo, Panginoon, na magsalita at makinig ng salita, Panginoon. Kayo po ay na-encourage, Panginoon, dahil sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoon Kristo. Amen.